Yo, what's up? Welcome ulit sa bar exam. Ito yung pangalawang episode ng bar exam. At kung dito ay hindi lang tayo basta nanonood, kundi sinasaliksik natin kung bakit nga ba gumagana yung mga bara ng mga battle rapper. At speaking of gumagana, naisip ko na parang ang ganda rin pag-usapan kasi madalas 'pag nanonood tayo sa flip top 'no, um, yung, laging minamak ng mga MC yung mga wordplay ng mga taga-Motus daw 'no. So speaking of which nga pala 'no, papanoorin natin na battle ngayon ay galing sa Motus Battle League. Ito ay galing sa event na pinamagatang Kalisag o Kalisag, 'di ko alam. At ang battle na 'to ay sa pagitan ni Jem versus Kenji. Si Jem, medyo kilala ko 'to, nakasama ko na 'to sa isang event minsan. Si Kenji, ngayon ko pa lang siya mapapanood. 'Yun tingnan natin bakit ba pagdating sa flip top parang hindi masyadong nagwo-work or madalas nire-ridicule yung mga, bara sa Motus. So, gine-gatekeep lang ba sila ng mga battle sa flip top? Ano yung grounds nun? So, yan natin, panoorin natin. So, Gem, Motus Battle League, Gem versus Kenji. Game. Motus Battle League, Kalisag. Nandito pa rin kami sa Sounds and Plays Resto Bar dito sa Manggahan, Pasig. Pinas Astig, unang para, quarterfinals, Metro Manila, magiging Quarterfinals, ibig sabihin, tournament to. Pinas Astig. Hmm, hindi na ba, ang alam ko na ano sa Motus yung pedestal. Wala na bang pedestal? Pinalitan na ng Pinas Astig. Ang ganda to, tournament pala to eh. Yan natin, let's go. tayo para sa So, siyempre, gusto ko magpasalamat sa Sounds and Plays sa pagpapahiram ng venue. Sa Crown Manila, palagi yan, pakyo sa mga buhaya. At siyempre sa Pastry Vapors, Ian Angeles, Cypher Philippines, 100%. Siyempre, Bado Boutique, kay Team Kaaway, sa Pinoy Boulevard 2.0 dyan sa Taiwan, kay Madam Erlyn Xiao, sa Blacksmith Jewelry, siyempre, Pinas Astig, unang bara, kay Ai, yan, siyempre, sa Big Boss Okada ng Eagles, yan, kay Paring Maroon, kay Tubal G, sa mga tropang urban artists, at sa mga kalugar ko sa Omart, Pasig, yan. Siyempre, at mga bumiyahe na malayo, yan, palakpakan yung sarili. Ito, Pinas Astig quarterfinals Metro Manila sa kanan, galing pa ng San Pedro, Laguna, mag-ingay para kay Jem. Lala, lugi! Tangin mo kay MG! Leon, TBS 13, Tansa Mayo Hood, Velasquez Pride. Parang wala. Yan na iba. Sa kaliwa naman, one galing ng only. Noveleta, Cavite, mag-ingay para kay Ken. San Triangulo, Tropang Cruceso, Normal San Mandos, kina PJ, kina Parang nerd to Parang feeling ko na GL to kay Bebong na kaya Bebong, tapos kay kay PJ Rolo, ano yun, dinuraan? Tropang Cruceso, Normal San Mandos, kina PJ, kina kay Bebong na kaya Bebong, tapos kay kay pinsan, kay Camille, kay Lyra, kasi hindi ko sila shoutout nung nakaraan, tapos sa lahat ng mga tropa at kay Beb, yun na. Walang respeto sa MC na ganon, man. Wala na yung ganon kasi, no? Dati nag-uumpisa yung flip top. Lagi sinasabi ni Arik, respect the MCs. Pero hindi ko alam, baka culture shock lang siguro. Baka ganito talaga sila mag-banding dito sa Motos. I don't know. Panoorin na lang natin. Megas proud, Kenji, Megas proud.
nag-coin toss kami, nanalo si Kenji, pinili niya mauna si Jem, unang banat para kay Jem, Pinas Astig. Wala akong tubig. Let's go, Jem. Lugi sa hype man ah. Yo! Kalaban ko na si Kenji! Yung malakas na mag-personals, kaya nakukumpara na kay paring EJ. Napaka-solid na MC, dapat kayo magkakalaban nila Jarain at Martri, 3-way. Sobrang lakas mo rin sa live. Balagbag ka pa rin kahit replay. Di kaya sobrang saya kong makalaban ka, Idol Kenji. Matic 3K. Rapper na. Rapper. Ano yung Matic 3K? Talent fee nyo? Sure. Na kulang sa buwan. Rapper na kulang sa buwan. Rapper na kulang sa buwan. Tuwang-tuwa yung parents niya kahit anak may amat. Sobrang excited silang makita ka. Ayan, nilabas ka kaagad. Di nila sinabi yung reason kung ba't ka ganyan. Kasi bobo ka at tanga. Ako na magsasabi sa'yo, Kenji, ang totoo, robot ka talaga. Ang lakas pa ng loob mong sumali sa ganito. Kala mo talaga mga baon pang banatan? Di ka pa nga ata nagpaalam sa inyo, mamaya pag uwi mo, palo ka na naman. Pag nag-bars, grabe yung intensity. Talagang todo, sulit. Dahil doon, gusto kong isalin ni Katana sa Mongol unit. Tsaka bukod sa payatot ka na nerdo na pangit maglakad at sa ganito na nag-aangas, isa pang rason kung bakit sinto-sinto ka yung bunganga mong nagkakatas. Kadiri ang putik. Angas ng bibig nito no? Dual function. Sobrang kang gifted. Pansinin nyo kahit mabagal yung speed, mag-flow yan sa gilid. Ang ganda nun, mind conditioning yun. Kadiri ka masyado. Yung sanang mga away ay inutil. Habi pa na ito, pag tumutuloy yung laway, hihigupin. Taob agad din na kailangan na sa disman damay. Etong shot ng bibigay di matamis ang tagay. Isang sabak lang at alam mo na alis ka babay. Wala nang gising pero kita na panis yung laway. Ang galing nun kasi inumpisahan niya sa setup. Hindi ko naman sure kasi ngayon ko lang mapapanood to si Kenji. Pero meron kasi mga ganun talagang tao no, yung kapag nagsasalita, nag-foam yung laway sa gilid. No? Hindi ko alam kung ganito to si Kenji pero seems like it. No? Base sa kung paano sinasabi ni Jem dito. Tapos, ang galing yung ginawa niyang setup. Tapos parang ano niya na yun, yung panis yung laway. Basic, walang problema kung sakin pa natapat. Ang problema mo ngayon, bakit sakin ka natapat? Baliw! Nagsilang play around. No? Ganda. Nice. Natin round 1 ni Kenji. Grabe ang dami sinabi. Napakabobo talaga. Gumamit pa ng joyride ngayon, hindi ka sasaya. Good. Sa akin, wordplay gas kasi, no? 사람의 탈을 쓴 할마. May bago na naman. Papanoorin ni Mrs. Pinanood ko ang mga battles mo. Niraray mo pa rin yung bro ko at mo. Tapos yung mga tao, sa multis niya talagang nabibilib. Pwestong ko, monaloko.
Sa body bag ko isisilid, ililigpit. Hindi ako magtitipid. Inutusan ako ni Foreman. Simile at metaphor mo nagbibigay ng boredom, tol ang weak ng style. Rhymes mo ay di pa matay, walang taglay na skills. Hindi kaya magpakita ng bago. Paano ka naging magaling kung yung tanging inaangkin kayang gawin ng kahit sino? Ika'y binisto. Gagawin kitang ihot, isisilid sa nicho. Kumparahan at rhyme schemes, para sa akin ay kapritsyo. Ni hindi mo kaya magpakita ng malupitang pandiinan. Habang ako, kada sumasalang pang championship material. Hindi mahuhulaan mga susunod ko sasabihin. O baka mahina ka talaga, hindi mo na lang aminin. Habang ako, jokes at bars pinaghahalo. Islanta inspire yung signature. Bobong bashman ng motos na tinatalo ng amateur. Kasi kala mo Batchman pala to si ano, no? Si Jem. beautiful, mga rhymes at katha na dala. Mas matutulad lang din kay Red, gagawin kitang magsasaka ng gagamba. Magsasaka ng kagamba. Yun yun. Talaga bang ganyan ka? Desidido at desperado na manalo? Ikaw tatanungin ko, kung puro parang lang katha niya, miski siya, hindi sigurado. Kasi parang ganyan, parang ganto, lagi mong ginangawa. Eh kung sabihin kong bobo ka talaga, para kang tanga, dapat sa'yo tinataga. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Dadaka pa tayo sa mga susunod na yugto. Makikita niyo siyang iiyak na walang hinto, tapos yung mukha niya mamumugto. Kasi karaniwan lang naman, yung bit-bit mong armas sa enkwentro. Haba ako, pag sinabing duelo, punto per punto at diretso. Round 1 pa lang, pinakita ko na lang, manlait. Yun lang ang kayang gawin ng tangang to. At kung tama man ang aking hula, round 1 pa lang, panalo na ako. Nice. Laban to. Ano to. Iba rin talaga, no? Iba rin talaga yung pag nanood sa mga underground na battle. Or, hindi mga underground, pero mas less prominent na mga leagues, no? Kasi iba rin yung grupong talaga ng mga MCs kapag nasa mga ganitong stage pa lang. No? Ganda ganda nung pinakita nila pareho. Pero kung I'll be objective, no? Tingin ko yung round 1 mas pang battle yung baon ni Kenji. So round 1 Kenji ako dito. Gawin natin round 2. Galing eh, no? Wala pala, hindi ko nakita na nag-provoke yung laway ni Kenji. So, parang invalid yung argument ni Jem round 1. Ito lumang ribat. Ang baho ng bunganga mo. Panalo na ako. Putang baho eh. Bulinong mo pa ha. As ano daw? Taon daw siya ni Foreman. Buti ikaw ay na-hire. Ayun, sabi ni Foreman, labas mo na yung wire. Nakaw ka na naman. Uy, tubig ko yan ha. Wala na, may bakterya na yan. Baho mo na yan, baho na yan. Sayang. Lost opportunity yan. Ang ganda sanang pasukan ng mga freestyle na on the spot or observational freestyle. Sayang. Hindi. Lagi mong binibida na magti-teacher ka. Di pa nga tapos sa kayabangan, tangay na siya. Kala mo kung sinong sigurado, paano kung bukas, patay ka na. Ano, yabang muna bago achievement? Wala naman sanang issue dyan, pero aral-aral ka pa, ending naman, magtutupi ka lang ng tissue sa resto. Isa kang college student
na may 3 na lunchbox. Tatuan na lunchbox yung ano, no? Yung parang may kanin sa ilalim, tapos may yung pangalawang layer, ulam. Tapos yung ano, yung taas may ano, may mga dessert or kung ano mang mga sweets. Tapos yung may parang may pang sale na gano'n. Classic yun, Baliw ka talaga, nakaka-bad trip ka namin. Kagraduate ka na't lahat, nagbabaon ka pa rin ng kanin. Hotdog pa yung ulam. Kinder yarn. Huwag mong i-reason dito na parte, bed. Bonding talaga yung nerdo. Tumanda ka na lang, hayop ka, binabaunan ka pa rin ng sesto. So imagine, gandang-ganda ng school mo, tapos ito teacher mo. Nakakawalang gana. Ito teacher mo. Nakakawalang gana, di naman sa hater, ano. Pag ako naging estudyante mo, kapababato yung eraser sa'yo. Pag binigyan mo ako ng project, sasakaling kita kahit mag-iiyak ka pa, Brad. Sisiguraduhin kung wala ka pang 1 oras sa school, magre-resign ka kaagad. Hot boy. Hoy, Kenneth Francisco! Kung ito'y makabagong balagtasan, ikay manahimik umatras. Walang pupuntahan yung ginagawa mo, huwag mo nang ipilit umangkas. Di kay MC sa dugo, malamya yung napili na antas. Sayang lang pangalan mong Francisco pagkat di rin balagtas. Pero sa kabila ng kondisyon, sa kabila ng kondisyon, lumalahok pa rin. Umaasa na tatagoso. Kung respeto ang hangad, wala kang aasahan, boss. Ako na mismo nagsasabi para sa pagtatapos. Wala kaming respeto sa tulad mong naniniwala kay Santa Claus. Ako yan, mas malakas yung surround one niya. Sabi dito, naiiksi yan, parang ano lang eh. Pansin ko lang sa mga rounds ni Jem. Nung umpisa niya, parang slow start. Tapos, parang ang dami niya parang mga pasakali muna bago siya pumunta sa mga, hindi ko alam kung returns niya na yun eh. Pero, sa ang bagal yung pacing niya masyado nung umpisa. Parang medyo dragging yung mga umpisa ng round niya. Tapos kapag pumunta na dun sa part na pag pumunta na dun sa part na yun, talagang mga pang battle mode niya na bara. Ang igsi naman, kumbaga parang nakakabitin. Yun. So, yun lang yung naramdaman ko dito. Grabe yung moral support kay Kenji yan. Bias, guys. Bias Kawawa ka. na nga eh. Sinasama pa, pati yung kurso kong edukasyon. Anong feeling na yun nilalait mo, magti-teacher na ngayon? Kalaban ko ngayon, dancerist. Mas suabe aking moves. Pogi tapos cute, Joshua Garcia daw yung looks. Ang gem, prestigious. I don't know what reference I will use. Bukod sa pioneer ka ng motos na nilalagay sa Novelus. Mabaho yung paa. Merong alipo nga. Joshua Garcia ka, manatili kang delusional. Eliminations pa lang, gigil na ako. Bibigyan ko tara solid at malakas na kaltok. Bawal damay, bastos, kapansanan, diyari ka sa Kenji na merong gamot! Tawagin mo ako Minero, tung gem ay aking babaon. Makikita nyo tong bawal na pwedeng magkampiyon. Notice mo na may simile at metaphor laban sa slant terms ko. Lagay ka muna sa paa ng foot powder. Sa boses mo lang naman dinadaan, nag-a-apply na mayroong backer. Magsasemis ka? No. Mahinang pabida. Hampasin ko ng baret tong kaharap. Joshua Garcia! At kung tama kang Minero ko, basic ka lang nadudurugin. Alisin pa o paalisin?
Mas maganda kung puputulin. Mayabang ka't maangas? O sige ngayon, yung ego mo naasan? Kung ikaw sa 24, aking rounds na parang orasan. Yes. Bar 24 orasan. Ano? kung ikaw sa 24, aking rounds na parang orasan. Yes. 24 aking rounds. Gets ko yun, parang 24 oras. Pero kapag sa bagay, meron nga naman mga ganung meron nga naman mga ganung relo, no? Mga wall clock na 24 hours. Pero mas mas common kasi yung hanggang 12 lang. May AM, PM. Ayun. Ulit lang. Pero feeling ko yung nire-reference dito 24 oras kasi parang galing dun sa reference na napuputulin daw yung paa. Kumbaga, ganda rin din yung flow ng thought na yun. Na from, sabi niya na mabaho daw yung paa, ganito, ganyan. Tapos, parang kanina sabi foot powder daw, ganyan. Yung ilagay. Pero dito sabi niya puputulin na. Mas maganda daw kung putulin na lang. Tapos, tumuloy sa parang 24 oras nga na syempre parang crime scene nga naman. Yun. Diba? Kaya puputulin yung pa parang crime scene nga naman. So 24 oras. Nice. Ganda. Interesting. Bars, jokes, multis, slant rhymes, all in sa quarter. Yung dinala ko, complete package. At kung pagtatawan mo ako, immune na ako niyan. Ako yung PWD, ikaw pa yung bibigyan ko ng advantage. Round 1 pa lang, wasak na yung gem. Tapos round 1 pa lang, wasak na yung gem. Tapos ngayong round 2, nagpapanggap na matalino. Hindi ka gwapo tol, mukha ka naligo na maligno. Kasi nga si Gem ka lang, madali ka lang matunaw. Sa semis, wag yun hanapin tong sumasayaw na bakulaw. So, galing paano niya umpisaan niya na yung right time round niya, parang inano niya na si Jem daw, dancer. Hindi ko alam kung dancer talaga si Jem kasi parang nakilala ko naman siya, nagra-rap na talaga eh. Pero yun, kung totoo man yun, ganda siya na sumasayaw daw ng bakula. Yan, sige, tignan natin round 3 ni Jem. Let's go. Magti-teacher na daw siya. Talaga ba? Wala makikinig sa'yo. At mag-sped ka na lang. Total, nagkakaintindihan kayo. Mas madali yun tol, promise. Yo. Kasi inom ko si tubig ko na ito eh. Katuloy mainom eh. Kadiri ka rin, no? Yo. Pag-usapan naman natin yung personals na 40 mo kuno. Talaga ba? E panay ka lang, bibirahin ko nanay mo. Malandi yung ate mo. OP sa Mother's Day kasi nanay mo patay. Hinanay mo patay. Yan, sa ganyan nasanay masyado. Sa ganyan nasanay masyado. Akala niya personal sa mga invento niyang pandadamay ng tao. Kasi ginagawa niya yun, parang image kupal. Kunwari tigasin. Sinong niloko mong sintuka? Mga linyang pangungupal na galing mismo sa taong ganto yung itsura. Tignan mo nga sarili mo. Payatot na nakasalamin na mukhang mabait tapos di papalag. Wala man lang ni konting swag. Mukhang sa cartoons pa nagbababad. Mukhang sa cartoons pa nagbababad. Kaya madali lang tong bulihin pero wag niyong iisipin. Kaya madali lang tong bulihin pero wag niyong iisipin na madali lang tong nalabanan. Pagkat kasalanan niya naman. Kasi paano ka makikipag-angasan kung ikaw mismo wala kang angas sa katawan? Wala kang angas sa katawan kasi hindi personals yung basta pagbanggit ng kamag-anak. Dapat manahimik tong abno. Tsaka hindi ka convincing magsalita para sabihin ko sa'yo. Nabubultuloy ako eh. Hindi ka convincing magsalita para sabihin ko sa'yo. Kung sino bang kulang siya pang mahilig sa ganon. Kailangan lang mapalo nitong bata para magtigil sa laro. At kahit anong gawin,
alam nyo namang, kahit anong gawin, alam nyo namang, ay, nakawala tuloy ako. Huwag mong titigan, pre. Bakit mo kami? At Guys, ko lang yung framing. Ito pala yung ano. kahit anong gawin, alam nyo namang wala namang mangyayari, wala namang magbabago pa sa kanya. Kahit mag-rap pa araw-araw, hoy, masyado kang malamya. Sumigaw-sigaw ka man sa kada laban, lahat ng tao ay alam na. Na kahit kailan di kayang itago ng battle rap kung gaano ka kalampa. Kaya bilang kung ako sa'yo, baguhin mo yung estilo mo para di ka mo kong tukmol. Yung mga turn ng PWD, dapat mag-member na lang sa Akay, lumapit ka kay Idol Sol. Tsaka yung mga invento mong personals, ako na nagsasabi ang umak ng tol. Kabilang payo sa next battle mo, gumawa ka na ng wordplay sa blood control. So okay pa yun. Hindi niya rin naentang maayos. Medyo makalat yung round 3 ni Jem, no? Tawag ko dito, makalat yung round 3 niya. And, parang makalat yung performance, makalat din yung sulat mismo. Parang yung mga kung saan nag-uumpisa, saan natatapos yung mga. Tapos yun nga, tama yung prediction din ni Kenji nung round 1 na parang more on panglalait lang yung ni Jem. So, FYI lang, no? So, yung kapag may din kasi ako manood ng mga debates eh. At kapag nag-result ka na sa and sa debate, mahalaga doon ang ano doon is talagang tagisan talaga siya ng talino. At ako tinitignan ko siya, ganon ko rin kasi tinitignan yung battle rap eh. Kumbaga talagang tagisan din talaga siya ng talino. Pero yun, kaya and sa debate, kapag ka nag-result ka na ang inaano mo na lang, ang pinaka-focus mo na lang ay yung itsura or nilalait mo na lang yung kalaban mo. It's like you're admitting defeat. No, kapag ka nag-ano ka na lang, ibig sabihin parang wala ka nang mailatag na magandang argument. Wala ka nang maisagot na mas magandang argument. Kaya ang binibigyan mo na lang ang pinofokusan mo na lang yung maarang physical appearance ng ano mo ng kalaban mo. So yun. Kaya parang hindi siya ganoon din ka-effective, no? Kapag puro panlalait lang. Pero yeah, syempre kumbaga ibang usapan din naman yung battle rap, no? Kasi kasama din naman yun. Pero syempre, mahalaga pa rin na kung manlalait ka man, meron ka pa rin, kumbaga ano pa rin, andun pa rin yung art. No? Sinyo magaling sa ganun eh, no? Parang naalala ko yung battle nila ni Shernan. Kumbaga sabi niya, yung si ano daw, si Shernan daw, Vatican. Alam mo yan, kumbaga nilalait niya yung tsura ni Shernan, pero parang Vatican, kumbaga may ano pa rin, may artful pa din siya. So, yan, tignan natin ang round 3 ni Kenji. Nag-joke! Ayun. Puro daw personals. Ang daming ginagawa. Anong pakiramdam ng pandadamay hindi ko ginagawa? O, di ba? Alam niyo kung ano ayaw ko sa kanya?
Masyado kang mapagmataas. Kasi ka... Wait lang. Kasi kakasimili at metapora, nilahit niya si Teddy na Bisaya at hindi daw pwede hambing kay Sak at 6th Street. Teka, parang may mali kahit connected. Saan ka nakakuha ng kapal ng iyong muka? Siya pa hindi magaling mag-multi? Talaga? Eh ba't para sa'yo mas tutugma? Sinadya mo yun, tournament kasi. Ikaw yung aangat sa mundo ng hip-hop. Pero para sabihin kayo sa'yo, yung nilait mo, na kapag isa buhay na, tinitingala na rin sa flip-top. Nirarhyme pa rin yung hip-hop sa flip-top eh, no? Alam eh. Ilan na kaya yung gumamit nun? Secure ka lang. Kasi yung privilege niya natatamasa, di mo mararanasan. Desperado ka, tol. Hindi mo naman kinaastig, ganyan mo nagalawan. Lalaking inggit sa kapwa lalaki. Para sa akin, isang malaking kababa. Lalaking inggit sa kapwa lalaki. Para sa akin, isang malaking kababawan. Kasi kung tunay ka magaling, tinalo mo siya. E di nasa yung respeto, pwesto at atensyon yung tangan-tangan. Pero hindi. Imbis maging magaling, mas talo yumabang. Ending, binalik sa Nobelus. hindi kasi makataan ng uniqueness at potential. Pinadaan ulit sa salaan partida. Kakatapos niya lang mag-elims ng pedestal. Bobo 80-80 bano! Lahat ng mali... Babad sa social media to. Lahat ng illiterate at pwede na words applicable sa'yo. Buti pa trangkaso na gagamot, hindi yung pagiging tanga mo. Pabida, pasikat, masyado nag-iinaso. Hindi ko na kailangan madamay pa. Para lang saktan ko to. Kasi hindi ka naman talaga pang championship. Hindi rin ikaw yung batang inaasahan sa dulo. Mabali ako ng prinsipyo. Kasi kung ikaw yung magti-champion para sa aming mga kapwa mo MC, malaking insulto. Kasi payag kayo, champion nyo to. Wala man lang signature lines, enders o trademarks. Trademarks! Na pwedeng pampukaw at pang silaw. Payag kayo, champion nyo si Jem. Wala mo sasabing, uy, estilo yun ni Jem. Ang maglalantad ng personalidad ng tunay na ikaw. Pero may suggestion ako. Doon ka sa Gedli, ako na bahala umentra. Makikilala ko bilang mamaya si Jem. Bobong mayabang na hindi makakapag-semis, tatalunin pa ni Kenji. Jem, binadibag ng birador ng nobeleta. Alam ko namang malakas ka. Ang kaso nga lang matindi na yung pinakawalan kong riot. Kaya sa sunugan to ganapin, papapulahin ko lang yung chocolate ng batok. Hanggat buhay ako sa tournament, ako magsisilbing tinik at pinakamalaking yung dagok. Kasi pagdating na semi-finals, talented din papasok. Ganda. All 3 rounds. Yo, check. Motus Battle League. All 3 rounds, Kenji. So, yun nga, kagaya sabi ko, mas pang-battle, mas gutom. Si Jem kasi dahil yun nga, batch 1 siya, siguro mas, ano na siya, mas, kumbaga, parang, ano na siya, kumpiyansa na siya sa, okay naman, yung confidence niya nandun pa rin. Composed pa rin siya. Pero si Kenji, mas makikita mo na, ano, mas gutom, mas gusto niyang manalo, mas gusto niyang mag-advance sa tournament. So then, kumbaga yung mga lines niya rin mismo, mas pang-battle. So, yun. Tingin ko para kay Kenji itong battle na to. Tingnan natin yung judging. Kalisag, Pinas Astig, unang bara, Metro Manila quarterfinals. Magingay pa kayo isang beses para sa Jem nga pala at versus Kenji. Yun, gusto ko magpasalamat sa Sounds and Plays Resto Bar sa pagpaperam ng venue. Silipin nyo lang sila, nandito lang sila banda sa Manggahan, Pasig. Malapit sila sa Pasig Doctors. Sa mga suot ko, Crown Manila syempre at sa Black Manila Flip Top collaboration. Maraming salamat. Pero ang boto ng hurado, mag-a-advance sa semifinals 3-0. Mag-ingay para kay Kenji. Well-deserved the win para kay Kenji. Solid. Tingnan natin yung judging.
Salamat, Bel. Love you. Yun lang. Tsaka sa mga tropa Solar Boys, Team San Juan Dos. Kay Jem. Yo, yan siya na sa round 3. Yo, shoutout ko lang. Hindi ka ako lang sinulat kasi eh. Shoutout ko lang. Kaya pala. Medyo nga, kapabayaan, no, sa side ni Jeff. Inamin niya na kahapon niya lang sinulat. Nabanggit niya rin kanina na 3K. I mean, kung 3K nga yung 3K nga lang naman yung TF mo. Kaya din siguro ganun. Pero syempre, battle pa rin to. For the culture pa rin. Kaya parang kumbaga hindi nagmamatter yung TF kasi tinanggap mo yan yung battle. So, yun. Yung battle na to, yun nga, kalisag, battle kay Jem, tsaka kay Kenji. Panalo si Kenji, well-deserved win. So, yun. Nandito na lang to. So, abangan nyo pa. Sana kung umabot kayo dito sa dulo ng video na to, sana i-follow nyo pa tong page. Panoorin nyo pa yung ibang mga episode, yung mga susunod na episode. Yung mga kasunod pa to. Bar exam. So, yun. Bar exam. Out.